Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Job chapter 3 verse 1 to 8. Dumaing si Job sa Diyos. Pagkaraan ng matagal na pananahimik, nagsalita si Job at isinumpa ang araw nang siya isinilang. Ito ang kanyang sinabi, hindi na sana ako ipinanganak pa at hindi na rin sana ako ipinaglihi. Nabalot na sana ng dilim at huwag mo na sanang maalala pa ang araw na yun, O Diyos. Huwag mo na sanang pasikatan pa ito ng liwanag. Nananatili na lamang sana ito sa takip ng kadiliman at nabalot ng ulap upang huwag nang sikatan ng araw. Nalaga sana ito sa tangkay ng panahon at hindi na napabilang sa aklat ng kasaysayan. Ang gabing iyon sana'y malumbay, wala na sanang sigaw ng kagalakan at sumpain ng mga salamangkirong nagpapaamo ng dambuhalang Leviathan. Yun lang po rin ng Diyos. God bless. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ngayong araw pong ito, ang aking ibabahagi mula sa aklat ni Job, Kabanata 3, talata 5 hanggang 8. Nanatili na lamang sana ito sa takip ng kadiliman at nabalot ng ulap upang huwag nang sikatan ng araw. Nalaga sana ito sa tangkay ng panahon at hindi na napabilang sa aklat ng kasaysayan. Ang gabing iyon sana'y malumbay, wala na sanang sigaw ng kagalakan. At sumpain ng mga salamangkerong nagpapaamo ng dambuhalang Leviathan. Purihin po nating Ama Lumikas pagkakabasa na kayong mga salita. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pambabasahin yun ay mula sa libro ng Job, chapter 3, verses 13 to 15. Kung namatay na sana ako noon, tahimik na sana nga ako ngayon. Natutulog at nagpapahinga kasama ng mga hari at mga pinuno ng mundo na nagtayo ng mga palasyo na giba na ngayon. Nagpapahinga na rin sana ako kasama ng mga pinuno na ang mga tahanan ay puno ng mga ginto't pilak. Amen. God bless po. Magandang gabi po. Ang babasahin ko po ay mula po sa Job chapter 3 verse 16 to 18. Mas mabuti pang ako'y naging katulad ng mga batang patay na nang ipinanganak at hindi na nakakita ng liwanag. Doon sa lugar ng mga patay, ang masama ay hindi na gumagawa ng kasamaan at ang mga pagod ay nagpapahinga na. Doon, ang mga bihag ay nagpapahinga rin at hindi na nila naririnig ang sigaw ng taong pumipilit sa kanila na magtrabaho. Amen. God bless po. Hello po, good evening. Ang aking Bible verse for today is from the book of Job, chapter 3, verses 19 to 22. Ang mga aba at mga dakila ay sama-sama roon. Ang mga alipin ay malaya na sa kanilang Panginoon. Bakit pa isinilang kung magdurusa rin lamang? At bakit pa binuhay kung daranas din lang ng kahirapan? Kamatayay hinahanap ngunit hindi matagpuan, hinuhukay at ninanais higit pa sa kayamanan. Sa kanila'y ubod tamis nitong kamatayan. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Muli po, isang pagpupugay at pagpupuri sa ating Panginoon sa panibagong pagkakataon na ibinigay po sa atin na tayo ay makapag-devotion para sa araw na ito. At tayo nga po ay nasa Job chapter 3, verse 23 to 26. No? Yan po yung ating babasahin na ibinigay po sa atin. So sabi dito ni Job, bakit pa nabubuhay ang isang taong hindi niya alam ang patutunguhan? At tinahadlangan ng Diyos sa kanyang daraanan. Ang pagkain ko ay aking idinadaing. Ang daing ko ay bumapalong gaya ng tubig. Dumating sa akin ang kinatatakutan ko at ang pinangangambahan ko ay sumapit sa akin. Wala akong kapayapaan o katahimikan. Wala akong kapahingahan. Ang dumarating sa akin ay kapighatian. So dito makikita po natin na talagang grabe yung nangyari kay Job, no? Talagang kung nagsasalita man siya ay talagang makikita po natin, no? Talagang yung kanyang nararamdaman ay punong-puno po talaga ito ng paghihirap, no? At tila kawalan ng pag-asa. At dito natin makikita na talagang si Job ay normal pa rin na tao, no? So ibig sabihin, hindi natin pwedeng isipin na kaya naging matuwid si Job ay talagang extraordinary siya. So, dito natin makikita na
nakaramdam din siya ng matinding takot, nakaramdam din siya ng matinding lungkot. Andun din po yung kanyang pagkabalisa nang dumating po sa kanya yung pagkakataon na dumaranas po siya ng matinding paghihirap do sa ginawa sa kanya ni Satanas, no? Pero dito natin makikita na talagang may magandang bagay na ginawa si Job, no? Yung inilapit pa rin niya yung kanyang mga daing sa Panginoon. So dito ay dapat maturuan natin, no, yung ating mga sarili gaya ng ginawa ni Job, na sa kabila ng nangyayari sa kanya yung bagay nito, talaga andun pa rin yung paglapit niya doon sa Panginoon at yung pagpupuri, no, sa Panginoon ay hindi po naalis ito kay Job, na sa kabila ng nakakaramdam siya ng kapighatian, yung matinding kumbaga yung yugto ng kanyang buhay, talaga nasabi niya bakit pa siya isinilang. Ay, dito po makikita natin na talagang dumating po talaga siya na nababanggit niya yung mga bagay na yun dahil base yan doon sa kanyang nararamdaman. Pero sa kabila nito ay talagang inalaw pa rin ng Panginoon na mangyari sa kanya yung bagay dahil alam ng Panginoon na si Job ay kaya siyang kumbaga yung sakit na ito o anumang dinaraanan ni Job, alam ng Panginoon na malalampasan nito ng Job dahil kilala ng Panginoon si Job, no? Alam ng Panginoon na malalampasan ito ng Job, na sa kabila ng dumadaan si Job sa ganitong klase, no, ng mga kapighatian, yung kanyang mga binabanggit, pero hindi po maialis, no, na sa puso ni Job andun pa rin yung pagiging genuine nito, na pagtitiwala sa Panginoon, yung pag-asa niya andun pa rin sa Panginoon, no, sa kabila ng matindi yung nararanasan niya. Iba yung bumubukal doon sa kanyang bibig, yung matinding kapighatian, yung matinding yung kanyang nararanasan. Pero sa kabila nito, yung kanyang puso ay nananatili po yung pagtitiwala sa Panginoon. So napakaganda po yung story, no? At dapat ito yung matutunan natin, na dapat hindi tayo wawalay sa Panginoon, no? Kung dumarating man sa atin ang mga problema, sabi nga sa Isaiah chapter 55 verse 22, cast your burdens in the Lord and He will support you. He will never allow the righteous to be shaken. So gaya ni Job, ay lalo pa tayong magtiwala sa Panginoon, because all things, no, na nangyayari sa atin, ito po ay may approval ng Panginoon para sa ating ikabubuti. Sabi nga ng Jeremiah 29 verse 11, for I know the plans I have for you, no? Hindi para sa isang distraction, kundi ito ay para sa isang purpose, na yung Panginoon lamang yung may control, at ang Panginoon lang yung Panginoon lang ang kapag ito'y maunawaan natin, may babalik natin yung papuri sa Kanya. So purihin po ang Panginoon, and God bless everyone.